Maring Kumare. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayong umaga, misis na nagsakripisyo sa ibang bansa, ipinagpalit ni mister sa iba at winalang hiya. Nakiusap siya sa akin na umalis daw ulit ako dahil para daw makakuha siya ng isang boundary hulog na jeep. Hindi ko alam na meron na pala siyang kinakasama noon. Makakatawad pa kaya niya ang mister na nagtaksil at nagwaldas ng mga kinita niya. Hindi ko naman sa pinagtulakan na mag-abroad. Hindi kami maghanap ng kailangan ko kasi yun na magkakaroon ako ng anak. Eh, tumatanda ko, walang mag-aalaga sa amin. Lahat ng pangunawa ginawa ko sa asawa ko. Harapin natin at pag-usapan sa nag-iisang Barangay Hall on Air! Face to face! Sausawero, Sausawera! Let's get ready for Sausawan! Harapan naman tayo mga kapatid! Sugod na! Uy! Face to face na! Sa pula, sa puti! Nako! Sana kayo magbate! Wala na sana kawayan! Usapang maayos na lamang! Samahan nyo na kami! Promise! Nakusa diyang makulay ang magmarang buhay. Ang magmaraman, ang pag-usapan. Aminan, awayan at kaya. Gusto mo bang magsisusutahan ang bibig at kamay? Mga kapatid! Ano ang number one sa umaga? Sinong hindi? Face to face! Huwag mong talikuran! Harapin mo! Face to face! Hey! At ngayon, eto na ang First Lady ng nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Hello mga kapatid, mga Sausawero at Sausawera! Good morning po sa inyo! Abay, maraming taong nagpapakahirap. Si Mrs. nga sa ibang bansa pa nagtatrabaho pero nauwi sa wala ang kanyang mga kinita. At ang masakit pa, ginawang pugad ang bahay na ipinundar niya. Naku naman, Hans, napakasakit naman yatang marinig yun, hindi ba? Oo nga, Chang, abay, ikaw ang naghirap, iba ang nagpasarap. Naku mga kasawsawan, anong sa inyo dyan? Handang-handa na ngayong umaga, kasama natin sina B1 at B2. Narito pa rin siyempre para magbigay ng linaw sa bawat issue at gabayan ng ating mga bisita. Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sunny Merida. Sila po ang pinakamamahal nating trio, tagapayo. Kaya naman Pilipinas, buong mundo, ano ba ang inaantay natin? Let's make it a come on! Face to face na! Di niya inakalang sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, abay niloko pa rin daw siya ng kanyang asawa. Bakit niyo naman ito nasabi? Ikwento mo ang iyong naging karanasan. Ana Marie Lagura, pasok! Face to face! Face to face! Hello, Ate Ana Marie. Magandang umaga po sa inyo. Po, Chang Ami. Kamusta po kayo? Eto, tensyonado. Masama Bakit po? talagang loob hanggang sa ngayon. Dahil Ano nga po doon ba sa- ang nangyari? Kasi po, yung pag-a-abroad ko kasi, pinag-usapan namin ng asawa ko po yung Chang. Kailan po ba kayo kinasal? Late na po kami nung ikinasal, pero matagal na po kami nagsama. 1997 na lang kami nung ikinasal. Okay po. Tapos ayun, pinag-usapan namin na Mag-a-abroad kayo. Mag-a-abroad ako ulit ako. Oho. Actually, Bakit po ba? Hindi kulang ang sinusweldo ng Hindi inyong naman mister? po. Ano po Actually, pangalan ng mister nyo? Rolando Lagura po. Anong trabaho niya? Driver po. Okay. Tapos,
ex-abroad na rin po ako ng Saudi. So, nag-usap kami na umalis daw ulit ako dahil sabi niya po siyang ami, umalis ka ulit para makakuha tayo ng isang boundary hulog na jeep dahil siya ay okay. driver. Oo. So, napagkasundo namin, pumayag ako siyang ami. Pero hindi ko alam, doon pala sa karinderyang kinakainan namin, eh meron na pala siya doon, yung babae palang nagsiserve sa amin doon. Oh! Sa amin, hindi So, ko teka alam nga lang yun. muna, ito pa'y bago pa kayo umalis? Bago pa pala ako umalis, meron na May silang napapansin na kayo? Oo, kaya pala. O wala naman? Wala naman siya kasi ako, pag sa biruan ng mga driver, okay lang ako eh. Oo. Kasi biruan yan eh. Hindi ako maano talaga, pumapatol dahil biruan yan. Oo. Ngayon hindi ko alam na gano'n. Kaya pala siguro, in-expect ko na, kaya pala siguro niya ako pinipilit na umalis ulit. Dinahilan niya para makakuha daw ng isang boundary hulog na jeep. Dahil Oo. kung iutang namin yung down payment, malaki. So, gaano katagal po kayo nag-abroad? Bali, 4 na taon po siyang amin. So, dun sa 4 na taon na yon, nagpapadala kayo ng Nagpapadala po regular? ako, regular. Buwan-buwan, Buwan-buwan. magkano po pinapadala nyo? 8,000, 10,000. Nakabili ba ng jeep? Nakakuha naman po siya ng boundary hulog na jeep. So, hanggang ngayon, nandyan pa? Wala na po eh. Nasaan na? Nahila po, gawa yung pera Ako na. nahila. Sinong nakahila? Yung financer po, tsang ami, kasi yung pera pala pinapadala ko, eh, hindi naman pala niya binabayad doon. Kung hindi binibigay niya doon sa babae niya. So, talagang confirm na merong babae. So, paano po ninyo nalaman na talagang meron nga? Nung tumatawag po ako tsang ami doon sa anak ko, hindi po Meron kayong anak? Opo, adopted po namin yun. Actually, hindi ho kami talaga totoong nagkaanak. Oo. Nagkakaanak ako, lagi ako nakukunan. Meron Nagbubuntis pong ako. naging problema. Opo. Tapos napag-usapan namin yan dahil yung inampun ko, anak ng kapatid kong lalaki yon. Pinag-usapan din namin yon. Siya rin ang may gusto niyan. Oho. Yun So, ang- kumbaga, alam niya, tanggap niya. Tanggap niya na po gano'n yun. ang ano. Oo, Oho. tanggap niya yon. Tapos po, tuwing tatawag ako sa anak ko, hindi ko makausap. si Mang Rolando, nasaan daw? Lagi daw, sabi ng anak ko, ma, nandoon ma sa may kanto, doon pumarking yung jeep. Ma, wala dito si Papa, ma. Kasi nandoon sa ganitong lugar. At Ilang taon po yung anak niyo noon nung Nung- nagdadahilan ng gano'n? Nung nalaman ko yun, nung ang edad ng anak ko, 23 anyos pa lang siya. Oh, 23. may edad na. Okay. Itinago ng anak ko yung kasi nga ayaw niya ako masaktan siyang ami dahil sa Oho. abroad nga ako. Oh, so ano pong kadahilanan? Bakit kayo ngayon napauwi ng Pilipinas? Tapos na ang kontrata? Tina- o dahil Dahil isa dinadali rin po po yun, nyo? O dahil sa talagang may naririnig na kayo? Nagkaroon lang ako ng kutob siyang ami. Pero Ano yung kutob na yun? Para kasi sa tuwing tatawag nga ako, hindi ko siya makausap. Nananaginip kayo? Oo. Oh. Parang iba kasi talaga. May panaginip? Oo, di ba? Tsaka, Ay, na parang may babae sa panaginip? Oo, tsaka- Nako! Oh. kasi iba, di ba, pakiramdam nating babae, pag alam nating may ginagawa yung Naku, asawa matanong natin. natin yan mamaya kay Iba talaga doktora eh. kung anong ibig sabihin kapag ang mga babae nananaginip na merong babae si Mister. Oh. Tapos yung papo. Parang ang daming gusto makaalam, oh. Tapos So, yung- napanaginipan mo? Parang ganon. Kutob lang po yun. Parang Ah, ganon. kutob lang. Oo, Oh, kutob. sige. Tapos, hanggang sa tawag ako. Hindi ko na siya makontak yung anak ko. Oh! Hindi ko na siya makontak. Paano hindi na makontak? Wala na yung Wala na yung numero? SIM card, wala na yung numero. Ayaw na makonect talaga. Wala na talaga, Okay. wala So, ano na. pong ginawa nyo? Yung ginawa ko, sumulat ako. Tumawag kay ng- ibang kamag-anakan? Sa kapatid ko. Dahil malayo naman, sumulat ako. Sabi ko, Tol, pakibaybay mo nga doon sa lugar namin. Parang meron akong nararamdaman dito, Oo. hindi na yata maganda. Yun yung tatay nung Tatay nung... inampun po Oo, ninyo. oo, Ano pangalan po ninyo, nakapatid anak-anakan ko. nyo? Joe Mark. Si Joe Mark. Tapos Oh. nabaybay ng kapatid ko, nalaman niya. Na ano? Na may babae doon. Na may kalukadida nandun na nga. Doon na mismo sa pamamahay ko talaga, itinira niya. Yung bahay po na yun, sino po ang nakapundar nun? Ako po. Kayong Dahil, nagpapadala ng pera nun Opo, para opo. pagpagawa nga po nun at Before po binili. na umalis ako, dahil ex-Saudi ako noon, naipundar ko na po yun nung nag-Saudi ako. Oho. Pangalawang alis ko nag-Bahrain, diyan na po siya nagloko. Nakailang laba. Naman. Diyan na siya nagloko yung babae na So, yun. nung sa makatuwid, umuwi kayo, kailan yon? 206. O, ano pong na-adapt na nyo nung 2006? Nung umuwi ako, dumiretso ako sa bahay namin, doon sa isa sa Bagong Silang. Tapos ang ginawa ko, pinag-isipan ko mabuti yung tiyang ami ko, anong gagawin ko. Kasi siyempre, mahirap naman kung makapatay ka, kawawa yung ampun ko. Yes, tama Ang po. ginawa ko, 3 gabi na akong hindi nagpapatulog. Dumiretso na ako kinabukasan sa presinto. Oho. Humingi na ako ng responde. Okay Kasi po. sabi ko, tulungan niyo ako. Gusto ko nang umuwi sa bahay ko. At ang sinabi po yung dahilan bakit hindi kayo makauwi, ay may nakatirang iba. Yung babae, yung Oo. asawa ko doon, ayaw ko mag-abot kami nang hindi maganda, sabi Oho. ko.
Kasi baka mapatay ko sila pag nakita ko sila. So sa makatuwid, dumating ang mga pulis, sinamahan kayo, Sinamahan ako inescortan kayo dun sa inyong bahay. Anong oras po ito at anong nadatnan nyo? Alas 12 po ng May 29. Nakita ko sila So anong natutulog. natagpuan nyo? Natutulog po sila, pinagitnaan po nila yung anak nila. Yung At ba, may may anak? anak! Yun po talaga. Gaano nga ba katotoo ang mga paratang sa iyo ng iyong asawa? Sino ang katabi mo? At sino yung bata? Magpaliwanag ka, Kuya Rolando Lagura. Pasok! Sino po? Sandali lang, Aling Ana Marie. Sandali lang po, pakiawat. Mang Rolando, ang tanong, pinagtaksilan niyo nga ba ang asawa po ninyo? Kasi ma'am, sa tagal kasi namin nagsasama ma'am, hindi kami nagkakaroon talaga ng anak eh. So sa makatuwid, ang batang nandun sa gitna ninyo nung isang babae ay anak po ninyo? Oo ma'am. Ay, teka muna! At sino itong sinasabing si Pilipinas na isang babae di umano na nakasilip dun sa bahay nila at nagsabi nga na oo, totoo, may ibang babae si Mang Rolando. Inay, uuriratin natin yan sa pagbabalik po ng Face to Face. Opo ma'am, doon ko pa siya nakilala ma'am sa isang karinderya. Pala pa, Sino kuya ito? ko sa'yo, kuya ko Susan, pala. ma'am. Kuya, Si Susan. Okay. So, nung pagkaalis po ni Aling Ana Marie, ni Ate Ana, sinunggaban yung agad itong Susan? Hindi po ma'am, niligawan ko pa po siya ma'am. Ayon, mali naman ako. Bakit naman sunggab ka agad? Pwede naman ligaw muna. Huwag talikuran, harapin mo, face to face. Don't go away, magbabalik